bakit mayroong panahon na siya'y umiiba sa kanyang anyo kung siya'y natutulog, nagiging isang bata na nagkakataon lamang ng 16-18 anyos. Bakit yung kanyang appearances ay umiiba, maitim ang kalahati, maputi ang kalahati? At bakit, sabi pa niya, ako'y may nakitang isang bagay sa paa na yung bagay na yon na dumugo nung tinitignan ko. Yan ba'y masasabi kaya ng tatay mo sa karamihan tao kung siya ay interviewin sa Iloilo? Yan nga po ang sinabi ko, na kung siya may dumating sa Iloilo, tawagin nila at puntahan nilang ama ko para siya mismo ang kasama nila magpaliwanag kung sino po kayo. Okay. Your testimony is all truth, nothing but the truth. The truth is coming from my heart. This is USCBN Cathedral Channel. Forever. Subscribe and don't forget to click the notification bell. Ang sunod nating pag-usapan mga kapatid, ang Santissima Trinidad, Holy Trinity. Sa maagang mga siglo, nagkaroon ng maraming pagtatalo tungkol sa katotohanan ng doktrina ng Trinidad, Holy Trinity. Ilang sikta sa relihiyon na tinanggihan at malakas na pinuna ito. Kaunti lang ang may mababang loob na tumanggap at naniniwala nito. Subalit sa mga naturuang mabuti na Kristiyano, ang doktrina ng Trinidad ay isa sa mga pinakasaligan ng Kristyanismo. Ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona, ay gayon paman maraming tumanggi. Naisip ng iba na si Jesucristo lang ang Diyos. Kung ito ay totoo, kung gayon, may panahon na walang Diyos noong si Jesucristo ay namatay sa krus at nagpahinga sa libingan hanggang sa 3 araw. Ang Biblia tapatan na ipinapakita na ang Diyos ay palaging nananatili. Ito'y nasulat sa Awit, Kabanata 90, talata 2. Ikaw noon ay Diyos na, sapagkat ikaw ay walang hanggan. Upang maiayos na maisagawa ang plano ng kaligtasan at lubos na maintindihan ng mga tao ang mga bagay na nasangkot, ang mga persona ng Diyos ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang Diyos Ama nagtakda ng pangmasid ng Diyos tungkol sa kasalanan at kaligtasan. Ang Diyos Anak na nagkatawang tao na isagawa niya ang pagbayad ng kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pagpakamatay sa krus at tumayo bilang kinatawan ng mga tao sa harap ng Diyos. Ang Espiritu Santo naman ay gagamitin ang kaligtasan sa puso ng tao sa pamamagitan ng pagbabago ng anyo at pagbabalik loob. Ang tatlong persona ng Diyos ay iisa sila sa kalikasan, katangian at hangarin. Gayunman ang Diyos Anak, kusang loob siyang nasasakupan sa Ama upang magkatawang tao. Si San Pablo sa kanyang sulat sa mga Romano, nagsabi siya, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang tao upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Roma, Kabanata 8, talata 3. Ang Trinidad ay isang misteryo, lampas sa pangunawa ng tao. Subalit dahil sa pagmamahal ng Diyos, kahit ang ating walang hanggan na pag-iisip na hindi makaunawa, mayroon tayong sapat na impormasyon tungkol sa pagka-Diyos niya at malaman natin na hangad ng Diyos na tayo'y iligtas sa kasalanan at tiyakin na may lugar tayo sa kaharian niya. Mga batayan sa doktrina sa Santissima Trinidad. Number 1, Baptism of Jesus Christ in Matthew chapter 3, verses 13 to 17. We see the Blessed Trinity at work. God the Father spoke from heaven, "This is my beloved Son,
in whom I am well pleased. God the Son, our Lord Jesus Christ, was being baptized, and God the Holy Spirit descended like a dove and alighted on the Savior. Number 2, the baptismal formula in Matthew chapter 28, verses 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Number 3, the benediction in 2 Corinthians chapter 13, verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Number 4, the creation of man uses plural terms. Genesis chapter 1, verse 26. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion. Gayunpaman, naglahad ng problema ang mga Hudyo at Muslim. Umangkin na naniniwala sila sa isang Diyos. Ngunit kung ang Diyos ay 3 persona, paano natin sasabihin na naniniwala tayo sa isang Diyos? Isang halimbawa galing sa kalikasan na makakatulong sa atin na maliwanagan ang problema. Alam nating lahat na ang clover leaf ay isang dahon. Hindi ito 3, iisang dahon lang. Ang dahon ay may 3 magkakahiwalay na dahon. Gayunpaman, ang tawag natin dito, dahon ng clover. Hindi mga dahon ng clover. Ang Diyos ay ganyan din, 3 persona sa iisang Diyos. Marahil tayo'y laging nag-iisip na ang ideya ng Trinidad ay sa bagong tipan lamang. Gayunman, ito ay maliwanag na iminumungkahi ng lumang tipan. Mag-umpisa sa unang kabanata ng Henesis. Pag-usapan natin ang paglikha kay Adan at Eva. Ang Diyos ay nagsabi, ngayon lalangin natin ang tao. Henesis, Kabanata 1, talata 26. Pansinin ang panghalip na natin. Iyan ay pangmarami. At ito'y pangmarami din sa orihinal na wika na Hebrew. Ang parehong panghalip ay ginamit sa istorya ng Tore ni Babel. Ang Diyos nagsabi, halika kayo, puntahan natin sila at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaunawaan. Mabasa yan sa Henesis, Kabanata 11, talata 7. Ihambing ito sa ika-4 na taludtod o ika-4 na talata. Henesis, Kabanata 11, talata 4. Kung saan ang tao nagsabi, halika kayo, magpatayo tayo ng ating sariling syudad. Madali nating maintindihan ang tao na gumamit ng salitang tayo na tumutukoy sa kanilang sarili rin dahil marami din sila. Si Propeta Isias nagkaroon ng pangitain na ang Diyos nagtanong sa kanya, sino ang aming ipadadala? Sino ang aming susuguin? Isaias, Kabanata 6, talata 8. Parehong bagay ang Diyos ay pangmarami. Ang Santissima Trinidad bilang sagradong pamilya ng Diyos. Gaano karami ang isang pamilya? Depende kung iisipin natin na ang pamilya ay isang unit. Sa makatuwid, iisa. Subalit kung iisipin natin ang miyembro ng isang pamilya, hindi lang ito iisa kundi marami. Sa tradisyon na kahulugan, isang ama, isang ina, at ganun man, ilang anak sila mayroon. Ang Diyos ay isang unit na binubuo ng 3 miyembro. Ang mga miyembro ay ang mga persona ng Diyos. Persona ng Ama, persona ng Ina, at persona ng Anak. Iisang Diyos dahil iisang pamilya, 1 unit. 3 miyembro dahil 3 persona. Ang salitang pamilya, dala ang mainit na damdamin na walang kondisyon ang pagmamahal. Ganito ang Diyos. Sa makatuwid, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Ina, ang Espiritu Santo, nagmamahalan sila. Ang banal, wagas at walang hanggan na pagmamahal ang dahilan ng kanilang walang hanggan na pagkakaisa bilang isang pamilya. Hindi sila magkakahiwalay. Trinity.
3-in-1. Iisa ang kanilang damdamin. Ang pagmamahal na meron sila ay gusto nilang ibahagi sa tao. Kaya ikaw at ako maaaring maging bahagi sa pamilyang iyan. Kaya tayo ay inampon. Ang tawag sa atin ay adopted children. Tayo ay inampon sa pamilya ng Diyos bilang mga anak, lalaki o babae. Si Jesucristo ay tunay nating nakakatandang kapatid. Mabasa yan sa Efeso, Kabanata 1, Talata 4. Pwede tayong maging bahagi sa pamilya ng Diyos. Si Jesucristo po ay only begotten Son of God, kaisa-isang anak ng Diyos. At siya ay Diyos. Tayo naman ay mga tao. Tayo ay mga tinawag na adopted children, mga inampon ng Diyos. Magiging bahagi tayo sa pamilya ng Diyos kung tayo ay susunod sa kautusan ng Diyos at paniniwalaan natin ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Ina, ang Espiritu Santo.